Nang matauhan ako, dali-dali akong pumasok sa loob at mabilis dinayal ang number ni Lara. Lara, pick up the phone. Bulong ko sa sarili. Hello? Napatawag ka? Nakahinga ako na maluwag na sagutin na niya ang tawag. Lara, alam na ni Eros kung saan kami nakatira ng kambal. Saad ko. What? Paano? Kasama mo ba ang kambal? Sunod-sunod na tanong niya. I don't know how. Yung kambal nandun sila kay mama ngayon. Sagot ko. Good to hear that. Kailangan namin ng bahay na malilipatan dahil alam ko, babalik at babalik dito si Eros. Sabi ko. Don't worry. May alam akong bahay na malilipatan ninyo. I will text you the address na lang. Tsaka Lara, natatakot ako na baka malaman niya na hindi totoo yung sinabi ko sa kanya. Usal ko. Ano bang sinabi mo sa kanya? Sinabi ko na hindi sa kanya yung kambal. Sagot ko at narinig ko naman ang pagbuntong hininga niya. What if sabihin mo na sa kanya yung totoo? Pinapahirapan mo lang sarili mo eh. Tsaka hindi ka ba naaawa sa kambal? Ang tagal nilang nawalay sa papa nila. Baka panahon na para ipakilala mo sila kay Eros? Deserve nilang makilala ang papa nila at deserve ni Eros na makilala ang mga anak niya. Mahabang litanya niya. Para naman akong sinampal ng malakas sa sinabi niya. Hahanap na lang ako ng magandang tiyempo para sabihin sa kambal. Ayokong biglain sila. Sabi ko bago magpaalam sa kanya. Napabuntong hininga naman ako. Ano kaya magiging reaksyon nila kung sakaling sasabihin ko na si Eros ang tatay nila? Napatingin naman ako sa cellphone ko nang bigla itong tumunog. Speaking of kambal, tumatawag si mama kaya agad ko na itong sinagot. Mama! Masayang bungad ng kambal. Pilit ako napangitin nang marinig kong boses nila. Mga anghel ko, kamusta kayo dyan? Tanong ko. Okay lang naman po kami mama, ikaw po ba? Balik tanong ni Anika. Okay lang din naman ang mama, tugon ko. I miss you na po mama. Natawa naman ako na mahimigan ko ang malungkot na boses ni Anaya. I miss you too mga anak. Bukas na bukas, maaga akong daraan dyan, okay? Sabi ko. We love you too, mama. Matapos ng pag-uusap namin, maganda na rin ako pa makakain na ako. At nang matapos, ay hinugasan ko ng plato at tumugon na ako sa banyo. Para maglinis ng katawan bago matulog. Kinabukasan, maaga kong pumunta ng bahay gaya ng pinangako ko sa kambal. Mama! Salubong sa akin ang kambal, kaya't niyakap ko lang sila na mahigpit nang tuloy na silang makalapit sa akin. Narito ka na pala, kumain ka na ba? Nabaling kay mama ang atensyon ko. Opo ma, kumain na ako bago ako pumunta rito, sagot ko. Tumango na lang siya bago bumalik ulit sa ginagawa. Magpapaalam sana ako sa kambal nang bigla na lang siyang lumakap sa akin. Grabe naman sila makamiss. Nakipaglaro na lang muna ako saglit sa kanila bago pumasok. Babalik na lang mamaya si mama, Sabay naman silang tumango. Napangiti ako at saka ginulong buhok nila bago ko tuluyang umalis. Ngayong araw hapon ulit ang klase ko kaya naman buong umaga ko nasa faculty. Napatingin ako sa may pintuan na makita ko si Dina, humahangos at basang-basa. Umuulan? Ang ganda ng araw kanina. Bad trip? Mabuti tiko na lang yung laptop ko rito. Reklamo ni Dina. Sana mas lumakas pa para isuspend ang klase. Maya-maya sabi ni Harold. Sira ulo ka ba, sir? Paano ko uuwi niyan kung mas lalo mong pauulanin? Irap naman ni Dina. Anong silbi ko rito kung di kita ihahatid? Anito at saka kinindutan si Dina. Tumikim ako kaya't napunta sa akin ang atensyon nilang dalawa. Baka nakakalimutan nyo, may iba pa kayong kasama rito. Namuna naman silang dalawa sa hiya. Natawa na lang ako nang pareho silang hindi makapagsalita. Maya-maya pa'y dumating na rin si Amory, na basang-basa rin ng ulan. Nasalubong ko si Ma'am Principal kanina at ang sabi niya, suspended daw ang klase ngayon. Usal niya. Pagkasabi niya noon, mabilis ko lang inayos sa mga gamit ko. Bala ko sanang iwan ang laptop ko kasi naalala ko na marami pa pala akong gagawin. Hindi ko kasabay yung dalawa dahil si Amor, sinundo ng boyfriend niya at si Dina naman ay inihatid na ni Harold. Kaya naman mag-isa ako dito sa waiting shed na naghihintay na masasakyang tricycle. Habang tumatagal, napansin kong mas lalo lumakas ang ulan. Paano ko uuwi nito? Bulong ko. Sakto may humintong black BMW sa harapan ko. Hop in, hatid na kita. Sabi ni Eros nang may baba niyang bintana. Aangal pa sana ako kaso naisip ko baka gabi na tumilang ulan.
Tahimik lang ako habang nakatingin sa labas. Halos di na makita ang mga sasakyan sa lakas ng ulan. May bagyo ba? Nilingon ko siya nang bigla niyang ihinto ang sasakyan. Sa kondo ka muna magpatila ng ulan. What? Ayoko! Angal ko. Pinigilan pa niya ako na akmang bubuksan ko ng pinto ng sasakyan niya. Where are you going? Tanong niya. Malamang bababa. Sagot ko. Nahihibang ka na ba? Kita mo nang ang lakas ng ulan, no? Tinaasan ko naman siya ng kilay. Kesa naman dito ako sa kondo mo magstay. Sagot ko. Whether you like it or not, dun ka muna sa kondo ko magpapatila ng ulan. Anito at saka pinandar ulit ang sasakyan. Magrereklamo pa sana ako nang tingnan niya ako na masama, kaya wala na ako nagawa kundi ang tumahimik. Buisit! Alam na alam niya talaga kung paano ako mapapatahimik. Na makarating kami sa unit niya, nilabas ko agad ang cellphone ko para i-dial ang number ni Mama. Teka, tawagan ko yung kambal, ani Mama. Mama, saan ka na po? Malungkot at tanong ni Anika. Anak, hindi mo na makakadaan dyan si Mama ha? Ang lakas kasi ng ulan kaya hindi ako makakapunta. Paliwanag ko sa kanila. Bukas po, si Anaya. Bukas pupunta na talaga ako, sagot ko. Sige na, ibaba na ni Mama dahil malobat na tong cellphone ko ha. Paalam ko sa dalawa. Bye Mama, love you. Napangiti naman ako. Mahal din kayo ni Mama, sagot ko bago ipitnatay ang tawag. Elaine? Mabilis ko namang nilingon si Eros na nakatayo sa likuran ko. Mag-shower ka muna ron at baka magkasakit ka. Don't worry, may nihanda akong po pwede mong pamalit, sabi niya. Tinanguan ko na lang siya bago maglakad patungong banyo. Pero bago pa ako makapasok ay nagsalita siyang muli. Pagkatapos mo, pwede ba tayong mag-usap? Tinignan ko lang siya at saka tinalikuran. Nang matapos ako magbihis, nagulat ako na makita ko si Eros sa harap ng pintuan ng banyo. Anong ginagawa mo dyan? Tanong ko rito. Di siya sumagot bagkos tinaas niya yung hawak niyang dalawang papel at nanlaki ng mata ko na makita kong copy to ng birth certificate ng kambal. Where did you get that? Utal na tanong ko. Hindi ko inaasahan to. Hindi na importante kung saan at paano ko nakuha to. Bakit ka nagsinungaling sa akin? Hindi ako nakapagsalita agad. Ang sabi mo may iba kang kinakasama ngayon. Pero bakit Bartolome pa rin na nakalagay sa apelido ng kambal? Napayoko ako at kinagat ay babang bahagi ng labi ko para pigilan ang duhang malapit ng tumulo. Elena, please tell me the truth. Anak ko ba ang kambal? Mariin akong napapikit. Oo, Eros, anak mo nga sila. Umiiyak na sagot ko. Bakit mo sila nagawang itago sa akin? Why, Elena? Why? Umismid ako. Hindi mo ako masisisi, Eros. Ikaw ang dahilan kung bakit ko niliyo at tinago ang kambal. Hindi nga ba't gusto mong ipalaglag ko sila? Ani ko at sarkasikong tumawa. Anong klaseng ama ka? Dagdag ko pa. I did not mean that, Elena. Hindi ko sinasadyang sabihin yon, believe me or not. Natuwa ako nung sinabi mong buntis ka pero si Mommy. Naalala ko yung sinabi niya dati na kapag may ginawa akong kalokohan, ipapadala niya ako sa States para doon ipagpatuloy yung pag-aaral ko. Paliwanag niya. Umiling-iling naman ako. Pero sa nakita ko noon, parang di ka naman masaya. Hindi ka nga nagdalawang isip mo na sabing ipalaglag ko ang dinadala ko noon eh. Usal ko. Pinagsisiyan kong nasabi ko yon, Elena, maniwala ka sa akin. Please, tumingala ako nang bigla siyang tumuhod sa harap ko at yumakap sa bewang ko. Give me another chance, please. Gusto ko makilala ang kambal. Gusto ko silang mahagkan at mayakap, so please, bigyan mo ako ng pagkakataong makilala sila. Narinig ko naman siyang sumisinghot. Oras na talaga siguro para makilala nila ang isa't isa. Pinunasan ko muna ang luha ko bago ko tanggalin ang kamay niyang nakayakap sa akin, tsaka nag-squat para magpantay kami. Bigyan mo muna ako ng konting oras para sabihin sa kambal. Pangako after nun ipapakilala ko na sila sa'yo. Mabilis niya ako niyakap matapos kong sabihin yon. Thank you so much, Elena. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya ngayon. Anito. Tipid naman akong umitit saka niyakap din siya pabalik. Humiwalay na siya sa pagkakayakap sa akin at nagpaalam na magluluto na ng kakainin namin. Naghintay na lang ako sa sala habang hinihintay siyang matapos magluto. At matapos ng ilang minuto, tinawag niya na ako mula sa kusina. Let's eat. The food is ready. He said then smiled at me. Tahimik lang akong kumakain dahil wala naman akong sasabihin. While him, tingin ng tingin sa akin at para bang may kung ano sa mukha ko. May sasabihin ka ba? I asked. He shook his head.
None. Na-amaze lang ako sa kagandahan mo. Nasamid naman ako sa sinabi niya. Natatawa naman niya kung inabutan ng tubig. Sinamaan ko siya ng tingin kaya naman tumigil siya sa pagtawa. May picture ka ba ng kambal? Tanong nito. Tumango naman ako. Yeah, sobrang dami. Sagot ko. Ipapakita ko sa'yo mamaya after natin kumain. I added. May extra akong toothbrush dun sa banyo. Yun na lang gamitin mo. Saad niya at tumango na lang ako. Tsaka nganitian muna siya bago tumungo sa banyo. He said siya na raw ang bahalang maghugas ng pinagkainan namin. Kaya hinayaan ko na lamang siya. After kong mag-toothbrush, tumanaw ako sa bintana ng kondo niya at mas lalo yatang lumakas ang ulan. Mas lalo lumakas yung ulan. Napatingin naman ako sa nagsalita sa likuran ko. Nakatingin din siya sa labas. Wait here. Iahanda ko muna yung restroom na pagtutulugan mo. Sabi niya bago ako talikuran. Naisipan ko na manood muna habang hinihintay siya na bumalik. Buti naman at naisipan mong manood na muna. Busy ako sa panonood kaya hindi ko namalayan. Nasa tabi ko na pala siya. At paglingon ko sa kanya, naparunok ako na makita sobrang lapit na mukha namin sa isa't isa. Gusto kong ilayo ang mukha ko pero hindi ko naman maigalaw ang ulo ko. Dumapo ang paningin ko sa mata niya na animoy nahihipotismo ko. Isa to sa nagustuhan ko sa kanya dati. Bukod sa magaganda niyang mata, makapal din ang kilay niyang sumakto sa kanyang perpektong mukha. Easy ka lang, baka matunaw ako. Naputol ang pagpapantasya ko sa kanya nang bigla siyang magsalita. Mabilis akong lumayo at umusog ng kaunti. Matutulog na ako. Good night. Utal na saad ko bago nagmamadaling tumakbo papunta ng guest room. Pagpasok ko agad akong sumandal sa pintuan. Napahawak ako sa dibdib ko na maramdaman kong para itong nakikipagkarera sa sobrang bilis ng pagtibok. 5 taon nang lumipas pero sa kanya pa rin talaga tumitibok ng ganito kabilis ang puso ko. Bago ako makapunta sa kama, napansin kong malalakas sa kulog at kidlat sa labas. Napatingin ako sa pintuan, tsaka bumilang ng 5 pero hindi pa ako nakakatatlong bilang nang bigla itong bumukas at niluwanaon si Eros. Pareham naman akong natawa. Ang tanda niya na pero takot pa rin siya sa kulog. Anong ginagawa mo rito? Nagkunwari ako na bigla sa pagpasok niya. Can I sleep here? Tanong niya. Why? Balik tanong ko. Please? Bumuntong hininga ako bago tumango. Kita ko kung paano lumiwanag ang mukha niya bago pumunta sa kama at humiga na. Wala na rin ako nagawa kundi ang humiga na rin. May nakakalimutan ka. Binigyan ko naman siya na nagtatakang tingin. Hindi ba't ipapakita mo sa akin yung picture ng kambal? Oo nga pala. Natampal ko na lang ano ako. Kinuha ko ang phone ko sa may lamesa at bumalik na sa pagkakahiga sa tabi niya. Yan sila. Bigay ko sa kanya ng phone ko. What is their name? Tanong niya habang nasa cellphone pa rin ang atensyon. Anika and Anaya. Sagot ko. Let me guess, this is Anika? Turo niya kay Anaya. I chuckled. Mali. That's Anaya. Ito si Anika. Turo ko kay Anika na nakahawak sa kahoy. Wait, siya yung nakausap ko dati sa mall? Tumango naman ako. Nagkwento lang ako na nagkwento tungkol sa kambal. Favorite rin nilang dalawa yung Adventure Time. Pagkwento ko pa. Tell me more about them. Nakapikit na sabi niya. Saka na ulit yung iba. Matulog na tayo. Sabi ko. Please? Bahala ka, matutulog na ako. Ani ko at tinalikuran na siya. Nagitna ako na umusog siya palapit sa akin at mahigpit ako niyakap. Let us stay like this until tomorrow morning. Saad niya. May ngiti naman sa labi ko bago ako lamunin ng antok. Kinabukasan, maaga ako nagpahatid kay Eros sa bahay dahil ang sabi ko may pangako ko sa kambal. Are you sure hindi mo ako isasama? Tanong nito. I will text you na lang kapag okay ng lahat. Nakangiting sabi ko. Don't worry. Hindi ka na namin tataguan. Sambit ko bago tuloy ang bumaba na sasakyan niya. Inintay ko muna makaalis siya bago ako pumasok sa loob ng bahay. Na makapasok ako, kinapa akong cellphone ko sa bulsa at agad nang tinawagan si Lara. Hello Lara, bungad ko. Good morning. Inaantok na sabi niya. Same to you. Anyway, hindi na kami lilipat ng kambal. Usal ko. Bakit? Paano kapag I caught her? Okay na kami, sabi ko. Nino, ni Eros? Nag-oo naman ako. Oh my gosh, congrats! Tsaka sasabihin ko na rin sa kambal mamaya, wish me luck.
Ani ko at mahinang tumawa. Gaga. Pero I'm so happy for you kasi finally hindi ka na duwag. Pwisit na to. Ah, okay. Bye. Oy, hala, joke lang naman yun. Babay na nga eh. Papunta pa ako kay na mama ngayon. Sabi ko. Ay, okay. Ikis mo na lang ako sa kambal, ha? Oo na. Bye. Sabay patay ng tawag. Papasok na ako ng banyo na ma-realize kung suot ko pa rin ang pantulog ni Eros. Napangiti naman ako bago to ba rin. Matapos ako makapagayak, pumara na ako ng tricycle. Papunta kay na mama. Malayo pa lang ako pero tanaw ko ng kambal sa labas ng bahay ni mama na parehong may hinihintay. Kaya naman nang huminto ang tricycle sa tapat nila, agad silang lumapit sa akin at niyakap ako. Teka lang mga anak ha, hindi pa nakakapagbayad si mama. Natatawang sabi ko sa kanila. Na makapagbayad na ako, hingi nila ako paupo, pinupog ng halik sa buong mukha ko. Ang sweet naman ng dalawang anghel ko, ani ko at hinalik-halikan din sila. San si Mama Lola? Tanong ko sa kanya. Nasa kusina po, nagluluto. Sagot naman ni Anika. Okay, pasok ko tayo sa loob. Aya ko sa kanila. Iniwan ko muna ang kambal sa sala at pinuntahan ko si Mama. Busy to sa pagluluto kaya hindi niya ako napansin. Niyakap ko siya sa bewang na kinagulat naman niya. Ma, magkasama po kami ni Eros kagabi at nasabi ko na rin po sa kanya yung tungkol sa kambal. Napabitaw naman ako sa kanya. Anong reaksyon niya? Talong niya. Gusto niya pong makita ang kambal pero ang sabi ko po sa kanya, bigyan niya muna ako ng konting oras para masabi sa kambal. Sagot ko. Kailan mo balak sabihin sa kambal? Tanong pa nito. Ngayon na rin po, ma. Sagot ko. Ano pang hinihintay mo? Punta mo na yung kambal nang masabi mo na sa kanilang tungkol sa papa nila. Tulak niya sa akin papunta ng sala. Mga anak, tawag ko sa kanila. May sasabihin si mama sa inyo. Panimula ko. Ano po yon, mama? Tanong naman ni Anika. Remember the guy at the mall? Tumango naman sila. He is your father. Nanlaki naman na mata ni Anika, samantalang wala namang imik si Anaya. Anaya, aren't you happy? Yung engineer daw yung papa natin. Buong galak na sabi ni Anika sa kapatid. Anaya! Tawag ko rito nang bigla itong tumakbo papunta ng kwarto. Kailan po namin siya makikita ulit? Tanong sa akin ni Anika. Soon anak, excuse me for a while. Kakausapin ko muna ang kapatid mo. Tumango naman siya. Anaya? Tawag ko sa kanya.